ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Now is the time that we should give thanks to the Lord. At ito ang pasimula ng ating pasasalamat sa Panginoon. Isang buong taong kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya ay hindi nagbabago. Tayo na ang nagbabago. Pero ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig, sa kanyang faithfulness sa bawat isa sa atin. Manatili po tayo nakatayo habang tayo po ay mananalangin. O Diyos na dakila, aming Ama na nasa langit, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sa hapon ito. O Diyos, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Napakadakila po o Diyos, ang iyong katapatan ay gayon na lamang. Salamat o Diyos na kami ay sinamahan mo sa loob ng isang buong taon na taglay ang buhay at kalakasan. At ang lahat ng bagay na pangangailangan namin ay patuloy mo pong sinusupply sa amin. Sa hapon ito, O Diyos, sa aming pong pagdiriwang ng Pasko, Panginoon, patuloy namin inaalaala, Panginoon, ang iyong kapanganakan, ang iyong pagbuwis ng iyong buhay, upang ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe ng Pasko, Panginoon, maranasan namin na meron palang isang buhay na Diyos na patuloy na nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan, na nagmamahal sa amin, na nag-iingat sa amin. Panginoon, samahan mo po kami sa amin pag-uulay-ulay ng iyong salita, at nawa, Panginoon, ang anak mo na gagamitin mo sa hapon ito ay iyong pong makalinisin ang kanyang dila, pangunahan mo po siya, Panginoon, itago mo po siya sa iyong likuran, at ikaw, O Diyos, ang aming makita. Ang iyong boses, Panginoon, ang aming marinig sa hapon ito. Nawa, Panginoon, patuloy ka pong pumagita sa aming kalagitnaan, at patuloy ka pong mag-usap sa bawat puso ng mga anak doon na narito. O Diyos, samantalang kami po ay nag-aantay ng aming mga kapatiran, nawa, patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang pagparito, at ihatid mo po silang taglay ang iyong pag-iingat. O Diyos, samahan mo po kami hanggang sa aming pagtapos, sa aming pag-celebrate ng Christmas party. Na, Panginoon, ikaw ang maitaas, hindi ang mga regalo na matatanggap namin, kundi ang kabutihan mo, Panginoon, ang siyang mamutawi sa aming mga puso, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo nakatayo at pakinggan po natin ang awiting handog ng ating worship team. Mabalad po tayo at meron tayong worship team. Kasama ang mga manunod. Lakpakan po natin sila. Sige po, patuloy pa natin sa pagin ng ating Panginoon sa Panginoon. Sabi ng Matthew, 2-3 na nagkakatipon lang sa Panginoon ng Revolution. Kaya patuloy ang Diyos. Naalilangan po namin kayo sa aming kalagitnaan. Ang iglesia nito ay iyong. Ang lugar na ito ay iyong. Maging ang buhay namin ay iyong. Iyahandog namin sa iyo ang aming mga. Kaya ano po mga awitin ito magbigay ng karugunan sa iyo kami. At gawin mo kami banal mong tahanan. Hallelujah.
Morning po. Good morning. Ay, good afternoon na pala. Jennifer. Ate Mel. Sa'yo ay
Ito po ay peace ng Panginoon. Sabi nga nila, Thanksgiving. So, araw ng pasasalamat. So, pwede po ba tayo? Para sabi nila, galaw-galaw. Para hindi maslo. Diba? Galaw-galaw. Para hindi maslo. So, tayo po ay sasayaw, mapupuy, papalakpak, kakanta para sa Panginoon. Handa na po ba kayo? Ito, papahalin ng Panginoon.
Please redeem the presence of Sweet Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, your
Hindi ka na babago. Kaya ko'y ibibigay sa'yo ang pangako ko, ang hahawakan mo, mamalagi sa kahilingan mo. Malalapat ka sa pag-uwi, malaki ang pagsamba, masusikay at alain, ang pagkailanman. Malalapat ka sa pag-uwi, malaki ang pagsamba, itataas ang ngalan mo, Nalugod po ba ang bawat isa sa ating pag-aawitan? Napagod kayo? Amen. Nalugod tayo. No? Kulang pa nga yun eh. Ilang set yung kanta natin. Bali 2 sets lang. Dapat
isang buong araw tayo magpupuri sa Panginoon, kulang pa. No? Sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, ilalay natin ang ating mga tinig sa pagpupuri sa Kanya. Ano ba ang rason ng Pasko? What is the reason of Christmas? Ha? Ano ang dahilan ng Pasko? Hindi nakakaalam? What is the reason of the season? Ha? Jesus is the reason of the season. Hindi yung mga regalo, ha? Hindi yung mga masasarap na pagkain. Si Jesus ang reason kung bakit tayo ay nagsiselebrate. Kung wala si Jesus, saan ang ating tungo? Saan ang ating tungo? Sa impyerno, tiyak yun. No? Walang pasubali. Okay. Ngayong hapon, dahil kulang ang oras sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, inaanyayahan ko po ang ating tagapagsalita para po siya ay magpatuloy sa mensahe ng buhay na may pamagat na Thanksgiving, thanking and giving. Tinatawagan ko na po si Pastor San Miguel sa kanyang mensahe. Magandang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat, ako po ay nagpupuri sa Diyos na yung matagal ko nang pinapangarap, 3 taon mo nang pinapangarap na magkaroon tayo ng worship team. Answer prayer na po. Kaya thank God, nagpapasalamat ako sa Kanya. Pangalawa, yung nag-organize nito, walang iba si Pastor Dan. Maraming salamat. Alam ko, Pastor Dan, nakikinig ka. At siyempre, yung leader naman, ang alam ko, Ana. Ana nga ba? Ang Sister Ana. Nasa kanila. Ana, tama, no? Good. Maraming salamat po. At maging si Shane. At maging yung ating organista na walang iba si Pastor Neil. At hindi ko pakilala yung bass guitar at saka yung acoustic guitar. Hindi ko pa nakikita. Salamat sa inyo. At yung nag-drum. Sabi nyo, napakaliit natin. Kompleto, no? Lahat ng gamit na yan. Gamit na po yan ng church. 2 years ago, binili na po yan. At ngayon, answer prayer na kompleto sila. Kaya, thank God kung talagang sila ang pinadala ninyo, nagpapasalamat po. So, okay. So, ang ating po topic, mababasa po natin sa screen. Ano tawag doon? Thanksgiving. Nandiyan po yan sa PowerPoint. Okay, so hindi pa naayos. Kahit hindi naayos, tuloy-tuloy lang. Okay, maganda pala pag pinagsama ang pang-umaga at ang pang-gabi. Pang-hapon pala, hindi naman po. Alas 5. Masaya, maganda. Pero alam ko, naniniwala ako na nanalig ako sa Diyos na palalaguin ang pang-umaga, palalaguin ang pang-hapon. Amen. Diyos naman ang nagpapalago. Ako lang naman ay para pamahalaan itong church na to. Dahil hindi ko, inuulit ko, hindi ko ito pag-aari. Walang ibang nagmamay-ari dito, si Jesus. Uulitin ko lamang po. Kaya kayo nakaupo dyan, hindi dahil sa akin, makasalanan din ako. Sino ako? Tandaan po rin take note. Kaya kayo naupo dyan dahil kay Jesus. Jesus. Diba? Hebrew 12:2, fixing your eyes on Jesus.
Jesus, the author and perfecter of faith. Fixing, focus. Sa Tagalog, ituon daw natin ang ating paningin kay Jesucristo. Uulitin ko lamang po, kung kayo ay nakaupo dyan dahil sa akin, nagkakamali kayo. Hindi kayo magtatagumpay. Kung kayo ay nakaupo dyan para kay Pastor Dan, hindi rin po kayo magtatagumpay. Kung kayo ay nakaupo dyan dahil nandito si Pastor Nel, hindi rin po kayo magtatagumpay. Kaya kayo nakaupo dyan dahil kay Jesus. Amen. Lagi kong sinasabi, huwag mong titignan ang kaliwa mo at ang kanan, dahil pag tinignan mo yan, pati sa harap mo at sa likod, matitisod ka. Kasi pag tingin sa kaliwa ay ang chismosa. Pag tingin sa kanan, chismoso. Diba? Ang tawag doon, member center. Diba? Member center. Kasi nakatingin ka sa member. Pag kayo nakatingin sa pastor, 3 kami rito, 4, dahil absent yung isa. Kung sa pastor kayo nakatingin, ang tawag ulit, pastor center. Hindi tayo magtatagumpay. Dahil kami mga pastor at tulad din ninyo na makasalanan. Sabi ni pastor, namin na makasalanan. Di ba? Sinasabi sa 1 John 1:8, 1 John 1:10, ano ang sinasabi doon? Kapag sinasabi mo, hindi ka nagkakasala, dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang katotohanan. Sa 10, ano ang sinasabi? Kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang kanyang salita. So lahat tayo makasalanan. Romans chapter 3 verse 10, ang sinasabi po doon, there is no righteous, not even one. Walang matuwid, wala, ni isa. So lahat tayo ay makasalanan. Pero thank God, sabi nga ng may bahay, ano ba ang celebration na ito? Para kay Jesus. Diba? Kaya kung tayo ay nananampalataya, kaya ang ating teksto, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, naligtas tayo. Naligtas tayo sa habag. So, kayo ngayon yan na nakaupo at ako, sinless na po. Wala na po kayong kasalanan, wala na rin akong kasalanan. Bakit? Yun ang regalo ng Diyos. Kaya Thanksgiving, dapat tayong magpasalamat. Yung kasalanan nyo, kasalanan ko, inako ni Jesus. Kaya siya ang ibinilang na pinakamakasalanan upang ipako sa krus na tayo, na kayo at ako ang dapat ipako dahil sa kasalanan, inangkin ni Jesus. Inako niya. So, sa madaling salita, yung kasalanan nyo, tanong ko muna, nananampalataya ba kayo kay Kristo? Taas ang kamay. Sino rito ang nananampalataya kay Kristo? Amen! So, lahat tayo nagtaas ng kamay. Ang ibig sabihin, yung kasalanan nyo, kasalanan ko, inako ni Kristo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mababasa po natin sa Romans chapter 6, verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through faith in Christ Jesus. So, dahil tayo ay nanampalataya sa Kanya, may kasalanan pa ba tayo? Wala na. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya, ano ang gagawin natin? Magpasalamat. Diba? Alam niyo, sa Amerika, last Thursday lang, the 4th Thursday of the month of November, sila po ay Thanksgiving. Pasalamat sila. Ang Canada, ganun din po kasi kararating lang last
Wednesday, yung kapatid kong nasa Canadian CDC, tapos na rin daw sila ng Thanksgiving. Nagpapasalamat. Kaya ang ating topic, Thanksgiving, nagpapasalamat. Mayroon pang isang iglesia na napakayaman, napakalago na, dambuhala na, nagpapakita na sila ay dambuhala. 3 days daw sila sa kalsada, 2 days lang. Dambuhala na po sila. Nagbibigay po yan sila ng thanksgiving. Naghahandog. Lahat nagbibigay. Kaya napakayaman na nila. Lahat nagbibigay. Bukod pa sa ikapo, yung 10% nila. Bukod pa doon. Kaya napakayaman. Napakayaman. Wala ba kayong napapansin? Bakit yumaman si Vizcaya? Kilala niyo si Vizcaya? Si Hernandez, si Alcantara. Sino ba yung isa? Bernardo. Diba? Bakit sila yumaman? Pera ng taong bayan. Ninakaw. Ninakaw. Kaya ito. Kaya napakayaman na rin nila. Pera din ng tao. May tithes, may ikapo, bukod doon may thanksgiving. Na ito na ang aking sinasabi dito sa church. Wala kayong makikita na ako humihingi ng ikapo. Maraming testigo rito. Ano ang hinihingi ko? Yung bukal lang sa inyong kalooban. Love offering. Bahala kayo. Ngayon, kung gusto nyo magbigay ng ikapo, hindi yan malilista. Malilista lamang. Ayan po, nasa bulletin board, ang ating pananalapi, month of November, maganda, divisit po ng 500. Walang natira. Ayan nakalista. Divisit po ng 500. Okay lang naman. Walang problema yan. Okay, so, bakit? Ba't ko nabanggit ito? Hindi ako natatakot. Totoo. Kaya napakayaman nila. Ang daming hinihingi. Kaya na, bakit ako against? No? Dito lang, ha? Against. Dito lang. Pero sa ibang church, ginagalang ko. Kasi halos lahat ng church, humihingi ng ikapo. Totoo yun. Si Abraham, wala pa ang ikapo, wala pa ang utos, nagbigay na siya kay Melchizedek. Dahil ang ikapo nagpasimula, Levi. Si Levi po ay apo sa tuhod ni Abraham. Hindi po masama. Kaya lang, ayaw ko lang talaga ituro. Dahil sa experience ko, sa karanasan ko, nung minsan nasabi ko sa inyo, nasa Siniluan, Laguna ako, ang sabi, ay, pumunta ka dyan, may bagong pastor. Narinig ko mismo, hindi niya alam ako yung bago. Kumakain ako sa restaurant. Ay, ayaw ko sa church na yun. Puro pera-pera lang. Ang daming hinihingi. May ikapo na, may love offering na, may pledges pa, may para sa kasalanan pa, may para sa pastor pa, may para sa mission pa. Puro pera lang yan, church na yun. Kaya nang marinig ko yun, sabi ko, Lord, pag ako binigyan mo, wala lahat, love offering na. Yung kaya kayo nagbiray, kaya kayo naghandog para Lord. Dahil hindi naman pwede, wala tayo pabayaran kuryente. Hindi naman pwede, hindi tayo magbayad ng tubig. Hindi naman pwede magbayad tayo ng upa kung umuupa tayo. At kung may sarili na tayong church, may gastusin po lahat yan. Kaya lang, bukal sa iyo, kalooban. Kung ano ang lead ng Holy Spirit sa inyo, na, ayan, ibigay mo yan. Para sa akin yan, ibigay mo yan. Ihandog mo yan. Kasi, Thanksgiving, tingnan ninyo. Thanks, magpasalamat. Eh bakit may giving? Maghandog po tayo. Taon-taon. Alam nyo, hindi ko lang pinalista yan. Si Elkanah ay asawa niya, si Penina at si Ana. Yun ang asawa niya. No? Si Ana, nainggit, Penina. Kasi pag naghandog sila taon-taon,
5 ang anak ni Penina, binibigyan ni Elkana ng mga parte. 5 pang-anim ti Ana, ay ti Penina. Itong si Ana, na asawa niya, nang iisa walang anak. Isang bahagi lang ang ibinibigay ni Elkana, yung asawa. So, naiinggit si Ana. Kaya, nanalangin siya, sabi, Lord, bigyan niyo naman ako ng anak. At kung bigyan mo ako ng anak, gagawin kong tagapaglingkod sa church. At ang ibinigay sa kanyang anak, si Propeta Samuel. Siya po ang hinihandog. Kaya, yung bigyan na siya ng anak, pinasama niya kay Sacerdote Eli. Doon para makatulong ni Sacerdote Eli. So, taon-taon po yun, naghahandog sila. Giving, pasasalamat at nagbibigay. At lumalakad pa po. Alin mabuti kung mayroon silang turkey. No? Lumalakad po. Turkey ba? Donkey. Donkey. Hindi, yung isa. Yung Camel. camel. Yung camel, okay lang. Bakit ko nabanggit yung turkey? Kasi sa Amerika, pag Thanksgiving, roast stuffed turkey. Napakasarap po. With creamy soup. Plus yung tinatawag na ham, sweet ham. Okay, so, giving. Yan po dapat nagbibigay tayo, naghahandog tayo sa Diyos ng bukal sa iyong kaluluwa. Never na utusan ko kayo. Hindi ko gagawin na utusan ko kayo dahil marami pong, hindi ko sinasaraan ng pastor, marami pong sinasabi mismo sa politiko na magbigay kayo ng iba po. Wala akong magagawa doon. Bibigay. Tama eh. Malakay chapter 3 verse 10. Subukan ninyong ibigay ninyo ang inyong mga ikapo. Pag hindi ko binuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang higit pang pagpamalat. Hindi masama yun. Kaya lang, sasabihin ko sa inyo, ang masama kung may motibo nga. Ano ba yung motibo? Lalo na yung nagsasabi na diba? Pag nagbigay ka daw ng 1,000, isusuli 10,000. Times 10? No? Times 10. Ay, maraming nagbigay na. Minsan, kinumpruta yung pastor. Hindi ako ha. Yung pastor na head pastor ko dahil assistant ako sa lugar na. Siya rin na kinumpruta. Sinungaling ka, pastor. Nagbigay ako 1,000, namutay ako ng 10,000. Wala naman. Hindi po sa motibo. Kung nagbigay ka, para kang naglilingwit, natandog ka, naglilingwit, babalik siksik. Huwag mo ng kasama. Hindi po. Kaya nga ang turo, magbigay kayo ng bukal sa iyo. At ang mga apostolis po, pag-aralan nyo, 12 apostle, plus 13 yung si Matias, dahil namatay si Judas, pang-14 si Paul, si Pablo, pang-14. Wala ka pong mabasa sa Bible na itinuturo nila ang tithes. Hindi po tinuro ng mga apostolis. Bakit? Ang sabi ni Pablo sa Corinthians, magbigay kayo ng bukal sa iyong kaluluwa. At huwag kang yung motibo na ibabalik yan. Pag ibinigay po ang itinuturo ko rito, pag naghandog tayo, tandaan po natin, pag naghandog tayo dahil mahal natin si Lord. Yun lang po ang ilagay natin sa ating isipan at ilagay natin sa puso. Kaya ka naghandog dahil mahal mo si Lord. Hindi dahil ibabalik siksik ligi. Mapapadiyak ka. Pag umaasa, huwag po natin asahan. Karanasan po namin yan ang ating may bahay. Karanasan namin, Pastor Dan. Talaga, hindi nagpapautang ang Diyos.
brother na babayaran ka talaga agad. Ibibigay ka agad. Kaya alam, bibigay nga. Pag may motibo, manigas ka. May motibo eh. Pero kung binigay mo dahil mahal mo siya, dahil alam mo na ang handog mo ay para sa gawain, papatalangin ka. Pero huwag mong pag-isipin, huwag mong nasain. Yun ang aking turo. Buhat sa ating kaluluwa. Okay, thanks. Alam po ninyo, Thanksgiving. Marami rito akong babasahin. Okay. So, yung sa panela, Genesis chapter 4, 3, 5. Sa baba na po yan. Mga pang-apat Genesis chapter 4, verse 35. Hindi ko na babasahin yung Levitico. Kasi yung Levitico, puro handog yung, ano tawag yun, yung kambing. Lahat ng kasalanan nyo, ipalalagay sa ulo ng kambing, papatungan ng sacerdote, palalayasin, pinatawad ka na. At doon sa Hebreo, kapag sa Hebreo, taon-taon, maghahandog ka. So, para sa iyong kaligtasan. Taon-taon. So, kung nakapaghandog ka ngayon, ligtas ka ngayon, sa susunod na taon, maghandog ka na naman. Pero, si God demanded. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Diba? Naghandog ang Ama. Sino ang hinandog? Si Jesus. Hinandog niya once and for all. Hindi katulad noon sa lumang tipan, sa Levitico, taon-taon maghahandog ka. Si Jesus nang hinandog ng Ama, once lang, once and for all. Dahil, katulad ngayon, marami nagsasabi, ipapako na naman, huminit ka na naman ng tawad. Hindi, minsan lamang po. Nung tayo ay nanampalataya sa Kanya, wala nang paulit-ulit pa. Dahil kapag nanampalataya ka sa Kanya, ang espiritu mo, ang kaluluwa mo ay mabubuhay. Dahil ang kaluluwa po natin na minana natin kay Adan at Eva ay patay. Diba? Ang sabi na magkasala si Adan, ang lahat ay nagkasala. Minana natin. At naghari ang kamatayan. Lahat tayo nagkasala, naghari ang kamatayan. Kaya, thank God. Yung plan B, kasi yung plan A, nasira kay Adan at Eva. Dahil sila ay mga banal sana. Nang magkasala, nawala ang kanilang kabanalan at lahat ng anak ni Adan at Eva, no, Gentiles, makasalanan. Nawala lang ang kasalanan yung kay Abel. Kasi si Abel ay nanampalataya sa Diyos, naging righteous si Abel. Sino ang pangalawa? Si Enoch, ikapito sa henerasyon from Adam. Si Enoch hindi nakaranas ng kamatayang pisikal, hindi rin nakaranas ng kamatayan ng kaluluwa niya. Siya ay dinala. Sabi sa Hebreo chapter 11, verse 4, si Enoch dinala sa langit. Hindi nakaranas ng kamatayan. Sino ang pangatlo? Si Noah. Si Noah po, dahil sabi sa Genesis chapter 6, verse 3, Noah, sabi ng God, nagsisi ako. Bakit sumanila ang ito mga taong ito? Makasalanan na lahat. Ikaw na lang, Noah, ang matuloy. Ikaw na lang ang naniniwala sa atin. Yan po ay pangatlo. Kaya ang sabi niya, gunawin ko lahat ng tao, patay. So pangatlo lamang po yan. From Adam to Noah is 10 generation. From Noah to Abraham is another 10 generation. Wala po. Diba? Anak ni Noah, si Japhet ang inilagay, pero bunso yan. Yung panganay, yung sinunod. Hello. Okay lang. Malakas naman ang boses ko. Okay. Si Noah po,
From Noah to Abraham is another 10 generation, is 20 generation. So, si Japet po na anak ni Noah, makasalanan din. Wala akong makitang righteous. Pero pagdating kay Abraham, siya ay righteous. Righteous si Abraham. From Adam to Abraham, 20 generasyon. Ang kagandahan nitong kay Abraham, may pangako. Si Abel walang pangako. Si Enoch walang pangako. Anak niya si Methuselah, si Matusalem, na inabot ng 969 bago na namatay. Pero si Matusalem ay walang pangako. Hindi righteous. Ang righteous lang yung tatay niya, si Enoch. Pagdating kay Noah, ikasampo, si Noah ay righteous, pero ang anak niyang si Japet, wala kang mabasa. Sa madaling salita, Gentiles, makasalanan. Si Terah, na tatay ni Abraham, ika-11, hindi rin po sinabing righteous. Si Abraham lamang po ang naging righteous at may pangako. Ano ba ang pangako kay Abraham? Sabi ng Diyos Ama, ikaw ay pararamihin ko kasindami ng biton, kasindami ng buhangin. Ano pa? Pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. Ano pa? Mababasa natin sa Romans chapter 11 verse 26. All Israelites are saved as it is written. Ang lahi po ni Abraham na Israelita, Hudyo, o Hebreo, lahat sila maliligtas. Privilege. Yan po ang pangako na hindi matanggap nitong mga matatanda na Kristiyano. Hindi nila matanggap yan. Na yung pangakong yun kay Abraham, anak niya si Isaac, anak niya si Jacob. Si Jacob may anak na 12, pero ang nasa lineup si Judah, sumunod si Fares. Lahat po yun saved. All Israelites are saved. At mapapansin nyo, simula kay Adam hanggang kay Terah, 19 generation, wala pong Hudyo, wala pong Israelita, walang Hebreo. Nagpasimula ang Hudyo, Israelita, Hebreo, kay Abraham. Sa kanya nagpasimula. Kaya nasusulat, all Israelites are saved. Sapagkat nasusulat, lahat ng Israelita maliligtas. Okay naman, kahit di naiwalang kuryente, naririnig nyo naman, no? Lakas naman ang posisyon. Pero, ang dami ko pa sanang sasabihin. Kaya lang ayaw kong, anyway, nasa 20 minutes pa lang. Nagdagan ko pa mga 10 minutes, okay ba? Baka nagugutom na tayo. Pwede na. Basta ang importante rito, nagpapasalamat tayo, di ba? Nabasa ko ba yung text ko? Nabasa ko, no? Ito, tingnan nyo. At nangyari nang lumalapad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at mga taba ng mga yaon. At nilingaw ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, datatwat hindi nilingaw si Cain at ang kanyang handog. At nag-init naman si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Bakit tinanggap yung kay Abel? Kasi kay Abel may dugo at panganay. Si Jesus po ay panganay at dugo niya ang inihandog. Kaya nagustuhan ng Diyos Ama yung handog ni Abel dahil ang inihandog niya ay isang panganay na anak. Si Jesus po ang kauna-unahang anak ng Diyos Ama. No? Kaya dugo niya. Kung mapapansin pa ninyo si Moses, sa panahon ni Moses, lahat ng panganay na anak, mamamatay. Lahat, Israelita man o Egyptian, mamamatay. Pero, ang sabi ni Moses, lagyan nyo ng dugo ang hamba. Dadaanan lang yan. Pass order. Walang mamamatay dyan. Kaya, dinulong ni Moses sa mga Israelita na maglagay kayo ng dugo. Yung dugo, simbolo ng dugo ni Kristo. Hamba, cross po yan. Pababa, nilalagyan ng dugo. Kaya doon palang ibinahiwatig na
darating ang araw. Kasi sa panahon ni Moses, wala pa si Jesus. Si Jesus po, simula kay Abraham, ika-20 generation, to King David is another 14 generation. From King David to Babylon is another 14 generation. From Babylon to Jesus is another 42 generation. So, all in all, from Adam to Jesus, 62 generation. 62 generation. Okay, so, si Jesus ang layo kay Abraham. From Abraham to Jesus is 42 generation. Kaya sa panahon pa lang ni Moses, kasi itong si Moses naman, apo sa tuhod ni Levi. At si Levi naman po, apo sa tuhod ni Abraham. So malayo si Levi kay Abraham. Okay, so, tatlo na bang yan, kay Abraham po nagpasimula. Ngayon, mayroon ba kayong pangako? Tayo? Mayroon ba tayong pangako galing sa Diyos? Mayroon. Galatia, chapter 3, verse 29. If you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. Anak na tayo ni Abraham. Kaya kung anak na tayo ni Abraham, Israelita na po tayo, spiritual. Physical, Pilipino tayo. Spiritual dahil kay Kristo. You are Abraham's seed. Lahi ka na ni Abraham. At lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Kaya kung ito hahaba pa, maganda sana masasabi ko lang na, halimbawa, ang asawa nyo ay hindi mananampalataya. Ito, maraming hindi makakatanggap ito. Pero biblical, binabasa ko po yan. Kung ang asawa mo ay hindi mananampalataya, pero ikaw ay mananampalataya, huwag mo, at gusto niyang makisama sa iyo, huwag mong hiwalayan. Mababasa po yan sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14. Ang sabi ni Pablo, huwag mong hiwalayan. Dahil kung hindi nananampalataya ang asawa mo, dahil ikaw ay nananampalataya, dahil sa iyo, siya ay banal na rin. Kakaliwanag po yan. Kung makikita mo, ilagay mo yung mababasa. 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14. Yan ang hindi matanggap itong mga matagal na Kristiyano. Ako po ay hindi namimilit. Ako po ay hindi makikipagdebate. Take it or leave it. Kung gusto nyo maligtas ang inyong asawa at mga anak hanggang kapuapuhan, paniwalaan nyo ang turo ni Apostol Pablo. At paniwalaan nyo ang turo ni Jesus. Mababasa rin po yan sa Lucas chapter 19, verse 9. Si Jesus mismo ang may sabi. Ano ang sabi ni Zacchaeus? Sabi niya, Guru, napakayaman ko, kalaki bibigay ko. At kung nakadaya ko, 4 na doble kong isusuli. Yun ang sabi ni Zacchaeus. Ano ang sabi ni Jesus? Naligtas si Zacchaeus, pati ang kanyang sampahayan. Basahin po niyo. Lucas 19, verse 9. Napakaliwanag. Buong sambahayan niya naligtas, pero si Zacchaeus ang nagsabi. Maliban, mayroon pa. Yung jail guard, mababasa sa Acts chapter 16, verse 13, 31. No? Magpapakamatay na yung jail guard dahil akala niya nakatakas na si Pablo at Silas. Sabi ni Pablo, sino kayo? Wow, huwag ka magpakamatay, nandito kami. Sa nagtanong siya, si Pablo, paano ba maligtas? Ano ang sabi ni Pablo? Manampalataya ka kay Jesus. Ikaw, pati ang buong mong sambahayan, maliligtas. Mababasa rin sa Acts, si Peter naman may sabi, Acts chapter 11, verse 14. Ang sabi doon, na makita ni Peter na bumaba ang banal na espiritu sa mga Gentiles, Cornelio, at ang buong sambahayan niya, naligtas. Dahil kitang-kita ni Peter. Kaya sabi niya sa Acts chapter 10, verse 34, ano ang sabi ni Peter? Ngayong pulubusan napagtanto na ang Diyos ay walang
tinatangi lang talaga, ang totoong save lang, ang Israelita lang. Sila lang. Dahil they are chosen. Sila ay pinili. Sila lang ang maliligtas. Kaya kung si Kristo hindi nagkatawang tao, lahat tayo, kayo, pati ako, impyerno tayo. Dahil wala tayong Kristo. Pero kung mayroon ng Kristo, papasok ka sa lahi ni Abraham. Anak ka na ni Abraham. So, napakaganda ng pangakong ito. Kaya pasensya na, medyo nahaba-habaan ko. No? Mahaba kaya, pero gusto ko si maipaunawa na ang salvation sa Israelita lang. Ngayon, di ba, ika-42 generation si Jesus. Wala na lang si Jesus, di ba? Meron ba si Jesus? Nagkasawa ba si Jesus? Ang sabi ng mga naninira, asawa daw niya si Magdalena. Yung mga kasalanan, hindi po totoo. Pero bakit dumami? Kasi dami ng bituin ang sabi ng God, di ba? Ang lahi mo, Abraham, magiging kasi dami ng bituin at buhangin. Bakit? Si Kristo po ang maraming anak. Bagamat walang asawa si Kristo, ang dami niyang anak. Sino? Tayo. Ilan tayo dito. Ang daming Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, no, anak ni Jesus. Sabi sa John 1:12, subalit, sabi John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya kay Yesu Kristo ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Anak tayo ni Jesus dahil si Jesus ay Diyos. Kita niyo? Walang asawa, pero dumami ang anak. Ilan ang Kristiyano sa buong mundo? Kaya pala dumami kasi dami ng bituin, kasi dami ng buhangin dahil kay Kristo. At papasok dahil kay Kristo, hindi na tayo Pilipino citizen, Israelite citizen na tayo. Spiritual. Okay? Gusto ko ba sana, kaya inaanyaya ko kayo tuwing linggo, pumunta po kayo rito, marami po tayo matututunan. Kasi bawat pastor po may kanya-kanyang revelation, may kanya-kanyang wisdom. Itong itinuturo ko sa inyo, revelation to sa akin dito at nasusulat, nasa Bible. Hindi po ako makikipag-tibakit. Kung gusto nyo na impyerno ang inyong mga anak hanggang kaapu-apuhan, huwag niyong kilalanin ito. Privilege na ibigay si Abraham. Si Abraham lamang po ang binigyan ng privilege. Up to 1,000 generation, mababasa po sa Exodus chapter 26, ang lahat ng magmamahal sa akin, up to 1,000 generation. Same. Yun lamang po. Maraming salamat, Pastor. Ano nga yung ating topic? Thanksgiving. Thanksgiving, no? So, hahatiin natin thanks. Why do we have to thank God? Bakit kailangan natin pasalamatan ang Diyos? Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Kung hindi tayo inibig ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Sino ba tayo? No? Wala naman tayong kakwenta-kwenta tao. Wala namang buti sa atin. And yet, God loved us. Okay. Ang kalahati ng Thanksgiving is giving. No? Sabi, we can give without loving. Nawain niyo ang aking sinasabi. You can give without loving. But you cannot love Without giving. Naintindihan niyo? Pwede tayo magbigay ng wala tayong kapag-ibig. For the sake of giving, we give. But if we love, it is not enough that we love. We have to give. Naunawaan mo ninyo? Katulad ng ginawa ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Hindi lamang dahil nakatanggap tayo ng 13 months pay. May bonus pa. No? But, hindi
naman, sandali lang naman yan eh. No? Pansamantala lang yan. Pag December 1, December 3, wala na tayong pera. Ubus na. Dahil naubos ha, saan? Sa mga celebration. Pero yung pinagkaloob ng Diyos sa atin, hindi maubos-ubos. That's the reason that we thank God. That's why we celebrate Thanksgiving. Thanksgiving is Christmas. Thanksgiving, the reason is Jesus. Maraming salamat, Pastor. Nawa ay naunawaan natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng thanking and giving. No? Si Jesus ang unang nagbigay ng kanyang buhay. No? Kaya dapat natin siyang sunod. Huwag natin siyang pagdamutan, mga kapatid. Huwag natin hinayangan yung i-extend natin ang ating mga kamay para sa pagkakaloob. Ang pinagkakaloob natin, hindi naman galing sa atin yan eh. Galing din kay Jesus. Hindi yan galing sa ating lakas. Galing sa Panginoon pa rin yan. Ano, bakit tayo pinangangaralan ng Diyos na magbigay? Para meron tayong balik ng blessing. But, hindi yan intentional. Na? Okay? Sa ating po pagpapatuloy, tinatawagan ko na po si kapatid na Aleli para sa kanyang special number. Ay, mga kids pala, tinatawagan ko rin ang taga dito ng ating mga handog, si Ate Ana, at saka si Ate Angie, para itubin ang mga handog. Ay, dalawa. Yung mga maliliit dito sa harap na rin. Ay, yung malaki na lang. Hello! Madali na dito na. Si Kuya, ano? Kuya Almar, ito ako na. Kuya Almar. Kuya Almar. Ayun, dalawa. God made me, He made everything. God loves me, I can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He
po sa mensahe mo sa gabi ito. Tunay Panginoon na dapat namin ipagpasalamat ang iyong pagparito dito sa mundo ito upang kami ay magkaroon ng kaligtasan, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos sa mga handog na nasa aming harapan. Salamat o Diyos sa mga kamay na nagsipaghandog. Salamat Panginoon dahil obedient ang aming mga puso, Panginoon, dahil ito ay isang patunay na kami ay sumusunod sa iyo. Salamat Panginoon sa kalitunay ng mga mananampalataya na narito ngayong hapon. Salamat o Diyos sa mga worship team, sa mga backup singers, sa lead singer. Salamat o Diyos sa mga manunito, sa mga teachers, ng mga batang naliliit. Salamat o Diyos sa aming pastor na nagsabog ng iyong salita. Maraming salamat Panginoon sa mga handog na ito. Basbasan mo po ito Panginoon, maging ang kamay na nagsipaghandog. Magamit namin ito Lord sa ikalalaganap ng iyong salita dito sa Tawag 1, 2, and 3. Nawa o Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin sa aming paglilingkod sa iyo. Nawa dakilang Diyos ang aming mga boses ng pasasalamat Panginoon ay pumapailan lang sa kalangitan at naririnig mo Diyos ang aming malaking pasasalamat sa iyo. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord sa iyong pagparito. Thank you sa salvation na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa Panginoon. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Pastor para sa basbasan. Bago po ang basbas ay konting announcement. Pagkatapos po ng may gawain ito ay kakain muna tayo. Yan. At pagkatapos ay Christmas party, mayroon na kayo donors na tawag din ang regalo, ang kabata, ang regalo po. At may raffle din po. Ang huling raffle po ay buwan po. Huwag kayo maalis, sayang. 1K. Raffle 1K ulit. Pero mayroong mauuna na 4 na hindi ko na sasabihin. Casting. No? Kaya, stay lamang po tayo. Huwag tayong enjoy. And ang Pasko naman talaga ay para sa mga bata. Kaya, thank God ang mga bata. Okay, so, inayayaan po ito ngayon ang kukulungan. Ipagpapuli ang basbas. Lord, maraming salamat po at muli ay tinipon mo kami sa damong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sampayin po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, dalangin ko nga po na pagpalain po ninyo at ingatan ang mga kapatid ko ito at ilayo po ninyo sa lumang sakunan at kahirapan. At ang masaganang awat ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon pa rin po. Wala po po uwi. Maupo muna tayo. Ang pagpunta po natin dyan